Gusto kong bigyan ng pansin tong post ng isang kababayan natin. Actually, wala naman akong galit sa kanya. Baka ngayon pa lang. Sa totoo lang. Ano yan, Direk? So, eto na po, ha? Yan. So, si ate, matagal ko na nakikita sa... Oh, wait lang ha, ang gulo nitong nasa GC, papangit ng mga sinisindi. Oh. Matagal ko nakikita ang post na to ha. Dito muna tayo, mamaya na yung main topic natin kay Sarah sa 18 kay Attorney Claire. Mamaya ng konti yan, dito muna. Gusto ko lang itong bigyan ng pansin eh. So matagal lang kumakalat sa social media to. Ngayon, ito ang problema nito, ito ang issue dito sa post na to. Sabi niya dito, I'm hoping na maging maayos ang service nila at try to accommodate OFW na galing sa ibang bansa at mahaba ang flight bago makarating sa Pinas. Hindi lahat ng OFW ay paalis ng bansa. Yung iba ay pauwi din galing malayong lugar para makasama ang mahal nila sa buhay. Okay naman, di ba? Oo, sige, oo, walang problema tayo dyan. Kaso, dito na tayo may problema. Saan, Direk? Saan? Wait lang. Yan. Ito So, di ko na tinanggal yung pangalan niya. Siya yan mismo. OFW launch in Terminal 3 experience was horrible. Wow, horrible. Wala bang hugay dyan? Wala. I arrived in Manila August 5. Ano bang konteksto? Direk. Ang konteksto nito mga kaiksena, masyadong pa-VIP itong punyetang babaeng ito. Masyadong akala niya siya lang ang may karapatan, siya lang ang OFW at kailangan parang i-prioritize pa ang hindot na to. Pabasahin natin I arrived in Manila August 5. At 5:30 p.m. I was so happy and excited na pumunta sa OFW lounge to have some rest after a long flight from Miami to Qatar and lay over for 8 hours in Qatar. I was so happy pushing my luggage cart, going to the door, yet the lady stopped me and asked me, when and what time is your flight? I said, 4 a.m. po. At ang sabi niya, hindi ka pa pwede pumasok kasi malayo pa ang flight mo. Boom! Naintindihan? Maliwanag naman po yung sinabi ng babae o nung guard o nung lady o kung sino man po yung nakabantay sa gate o sa entrance ng OFW lounge, okay? Na malayo pa yung kanyang flight. Gets? Okay? Boom! So dito wait lang, tuloy natin. Nasaan na ba ako? I said 4 a.m. po at sinabi niya hindi ka pa pwede pumasok kasi malayo pa yung flight mo. Pwede ka makapasok dito sa lounge ay yung 6 hours before the flight. So, nagulat daw si ate. Nagulat daw si ate. At nagtanong ako, bakit po ate hindi ako pwede pumasok sa lounge? Galing ako sa mahabang biyahe, pagod at inaantok ako. Sagot niya lang ay yun ang bagong rules namin. So tumabi ako at nag-isip at na-disappoint. Hindi mo ba nabasa? Ay, hindi mo ba naintindihan ate? Yung iyong biyahe, yung flight mo, ay tawag dito 4 a.m. po. 'Di ba? So hindi pa siya pasok doon sa mga pinapayagang pumasok makagamit nun. Ang mga kagamit lang ay yung mga 6 hours before flight. Ang haba pa ng biyahe mo, te. Matagal pa yung sayo. 'Di ba? Di sana, kung gusto mo, nag-hotel ka na lang. 'Di ba? Parang ang dating kasi gusto niyang gawing hotel yung OFW lounge. Hindi lounge yan, hindi yan hotel. Subscribe na agad
'Di ba? Ito kasi yung nakakabwisit sa iba nating mga kababayan eh. Masyadong pa-special, pa-victim. Masyadong akala mo entitled eh. 'Di ba? Tuloy muna natin. So, na-disappoint daw si ate. Sabi niya, pumunta ako sa main entrance at kinausap ko ang lalaki sa may pinto. So, hindi niya matanggap, mga kaiksena, na may rules. 'Di ba? Rules. Para saan pa yung rules kung lalabagin mo din? Para saan pa yung rules kung hindi rin susundin? Di wag na tayo mag-rules. 'Di ba? Oh. So, pinuntahan niya yung lalaki daw sa pinto at yun din ang sabi niya sa akin. Oh, makulit ka, 'di ba ate? Sinabi na nga sa'yo, pumunta ka pa doon, tas nagpiling-piling ka pa rin doon. Yun nga yung rules eh. Oh, okay, tuloy natin. 6 hours before the flight ang pwedeng gumamit ng lounge. Sabi ko, bakit? Bobo lang? Kasasabi lang sa'yo pangalawang beses na eh. 'Di ba? DDS nga ni. 'Di ba? Kasi daw, to avoid na maging crowded sa loob. So, ayun na ate. Pinaliwanag sa'yo. Eto, napaka-basic lang putang ina mo. Ha? Kung lahat ng mga OFW, lahat ng mga gagamit ng OFW lunch, kagaya ng oras ng biyahe mo, papayagan nila. Plus yung mga 3 hours, 6 hours na OFW yung flight, pupunta rin doon. Sa tingin mo, magmukha kayong sardinas doon? Ayun na nga, di ba? Nanggaling na sa bunganga niya eh. Oh, magiging crowded sa loob. Imbis na maging maganda ang ambience at syempre presko at hindi anong tignan, crowded. So dahil gusto mo na, dahil antok na antok ka, masusunod ka, gusto mo, babaliin mo yung rules. 'Di ba? Oh, tuloy natin. To avoid na maging crowded sa loob, so I explain my side. Wow, ito na. Ito na yung pa-victim moment. So I explain my side that I was from a long flight. Wow. Ina mo ate, anong ginawa mo sa mahabang biyahe mo? Nag-cellphone? Anong ginawa mo sa mahabang biyahe mo? Nanonood ka ng movie? Ako mga ka-eksena ha, kahit ang biyahe ng flight ko, pag ako umuuwi, umaalis, bumabalik ng Korea o ng Taiwan, bakasyon, ganyan, o kahit saan pag abroad, no? Kung kaya kong matulog, itinutulog ko talaga. Kasi para maano ka eh, makapag-energize ka ng sarili mo, makapag-relax ka. May mga pasaherong hindi tulugin, mga ayaw matulog, eh, kasalanan nyo yan. 'Di ba? So kung mahaba ang biyahe mo, ate, no? Doon sa mahabang flight na meron kang nauna, doon pa lang sana ginagamit mo na 'yun para makapag-relax ka, para makatulog ka. Eh baka mamaya dutut ka ng dutut sa cellphone mo eh. Gamitin natin ang utak ha. Huwag puro katangahan. O, so sabi niya dito ha, I was from a long flight at need ko lang naman at least 2 hours para magpahinga. Wow talaga naman. Oh, bago pumunta sa kabilang terminal na nasa terminal 2 kasi yung domestic flight ko at medyo nainis na ako at tumaas na ang boses ko. Wow, bossy pa si ate ha. So halimbawa, pinagbigyan ka na nga, kunyari pinagbigyan ka na nga, tapos nagkataon na naging crowded. At talagang 'di ba? Talagang naging crowded, kunyari. Ngayon nakita ng supervisor ni ate o ni kuya, bakit crowded? Ba't dumami ng ganyan? 'Di ba may rules tayo? Eh kung halimbawa nasisante sa trabaho yung nagpapayag sa'yo dahil sa kaartehan mo putang ina ka, hindi ka marunong sumunod sa rules, eh mabibigay mo ba ng trabaho yung halimbawa lang po, di ko sinasabi, 'di ba? Oh, natanggal, halimbawa nasuspinde kasi nga dahil sa mapilit na si ate. Oh, sasagutin mo ba? 'Di ba hindi? Kasi pag tao sa aalis ka na. Anong pakialam mo dun sa na lumabag sa rules para lang sa'yo? Inan talaga. Kaya yan ang mahirap sa mga kababayan natin eh. Lalo na pagdating sa trapiko eh. Sa kalsada eh. Simpleng rules lang hindi sinusunod eh. 'Di ba?
Kaya ano ending? Traffic, aksidente. Dito napakasimple lang. Sundin mo, magagamit mo yung lounge na yan nang kahit anong gawin mo dyan, magtatumbling ka ba dyan, basta pasok dun sa oras at sa rules na dapat sundin. Basic na basic, paawa pa. Naku, sabunutan kita eh. So, tumaas pa yung boses niya. Yung lalaki pumasok sa loob at kinausap yung babae doon sa table na nakaupo at nakaharap sa laptop niya. Lumabas yung babae at kinausap ako. Sabi niya, ma'am, nagagalit ka daw eh at sumisigaw. Sagot ko, I'm about to. Wow! Nasaan ba yung tubo? Diba? Oh. Sino dito yung mga ayan, kagaya nito, sabi ni Joanne, totoo yan, Direk Freddy. Kahit sa business class ng Emirates, merong specific time para sa pagpasok sa lounge, paid yun. Hindi dahil business class na ticket. Arte mo, dapat nagsa first class ka. Yan lesson sa mga katulad mong OFW na kulang ang pagserbisyo sa inyo. Tuloy tayo. So, sabi niya, I'm about to. So, magagalit na talaga. Hindi pa ba nagalit yun? Sumigaw ka na nga. Pero hindi ako sumisigaw. Tumaas lang ang boses ko. Ha? Paano yun? Boom! At sabi ng babae sa akin, huwag ka na magalit or sumigaw. Dapat makiusap ka ng maayos. Hello, I was asking nicely to the person by the door and they just told me what I can use the land since my flight was still long way to go. Kita mo na? Kasi yan ang problema. Sisisihin mo pa yung nandun sa nagbabantay sa pinto o sa gate dahil sa eksena mong ganyan. Sinabi naman sa iyo ma'am, hindi pa po kayo pwede. Yung mga 6 hours pa lang po yung pinapayagan na pumasok dito. Yung sa inyo malayo pa po. Di ba dapat, ang pinuntahan niya, kumuha na muna siya ng hotel o motel. Ko naman, kalechihan mo rin eh. Ano pa sabi, Direk? So again, I explained myself to the lady that I was from a long flight. Inulit pa talaga, oh. Long flight and I just want to take a rest for a little bit bago pumunta sa kabilang terminal para sa domestic flight ko. Gusto ko lang magpahinga saglit or mag-freshen up. Sagot ng babae, sige ma'am, papayagan ka namin na gumamit ng lounge for 6 hours kahit na hindi pa sana ikaw pwede gumamit kasi malayo pa ang flight mo. Sabi ni ate, wow, okay, thanks for that. Pero in that moment, emotional damage na ako. Ano? Emotional damage ka, ina mo, hindi ka marunong mintindi, hindi ka marunong sumunod sa batas, emotional damage ka pa? Masyado ka namang dito. Hindi mo iniisip yung ibang kababayan natin. 'Di ba? Halimbawa, example, dahil pinayagan ka, pinayagan siya, masok. Siya na yung pang last na pinayagan at puno na, hindi na pwedeng magpapasok. Pero hindi pa siya dapat pwedeng pumasok, ha? Dahil sa mapilit siya, entitled yung putanginan to. Tapos may dumating OFW na sabihin nating injury galing sa ibang bansa. So, ang gagawin natin, dahil sa ginawa mo, hindi mo na siya pwede makapasok. Crowded eh. Inuna kang hindot ka eh. 'Di ba? Emotional damage. Alam mo yung mga bagay na simple lang intindihin, yan ang problema talaga eh. Oo. Emotional damage na ako at sinabayan pa ng pagod at sobrang antok. Hindi, totoo lang, natatawa ka talaga ako eh. Sa haba ng binahe niya, napagod daw siya at antok na antok. Yun ang hindi ko maisip. Ano ang pinagagawa niya sa mahabang biyahe niya at hindi man lang siya nakatulog? Hindi ho ba? Sino dito yung mga natin, mga sumasakay ng aeroplane? Kayo ba? Pag nasa biyahe kayo papuntang ibang bansa, pauwi ng Pinas, natutulog ba kayo? O pinipilit nyo kahit paano nakapikit yung mata, nagre-relax kayo? Di ba? Yun ang usually dapat mong gawin.
o nakikinig ka ng music habang nakaupo ka lang, 'di ba? Shoutout kay DJ Byron, magandang morning. At syempre, huwag kalimutan i-subscribe ha. Huwag niyo kalimutan i-subscribe. Subscribe, support DJ Byron, pati yung Facebook page niya. Okay? Yan, si Miski, tulog ako buong biyahe. Di ba, ano gagawin mo? Ang haba ng biyahe mo. Hindi ka matutulog. Tapos pagdating mo sa Pilipinas, magreklamo ka, napuyat ka. Ina mo, sampalin pa kita kaliwat kanan eh. Subscribe na agad. Kumbaga yung pagkapagod at pagkapuyat mo, sisisi mo. Di ba? O, ako 16 hours tulog. Sulit ang tulog niyo. Tuloy natin. Gusto ko, saan na ba ako? Dito. Ito. Sinabayan pa ng pagod at sobrang antok ko na. After that, pumasok ang babae at umalis ako. Nag-isip at nasaktan, parang ayaw ko nang pumasok. Sana hindi ka na nga pumasok. Papampam ka rin eh. But then, I said to myself, that lunch is for us sa mga OFW. So, I decided to go back. Uta mo? Maarte ka rin eh. Pababy ka eh. May pagganong-ganong ka pang emotional damage. Ayaw ko na sana. Tapos, papasok ka din pala. Wala ka pala eh. No? Ano pa? Saan ako? Nung nasa loob na ako, hindi ko mapigilang umiyak kasi bakit kailangan ko pa na mapagdaanan? Wow! Wow! Bakit kailangan mo pa mapagdaanan yan? Bakit? Ako sasagot. Kaya kailangan mo pagdaanan yan, ganun ka kasi katanga, ganun ka kabobo. Boom! Hindi mo maintindihan yung simpleng batas o rules. Di ba nga sabi nga ni Kim Chiu, sa loob may batas, sa loob ng classroom, bawal lumabas, bawal lumabas. Di ba? Di ba yan? Kakaloka. Dahil pang, nako, visit. Sana ba to? Kailangan ko pa mapagdaanan ng hirap bago makapasok sa lounge na yon. I was really sad. My whole flight from Miami to Qatar, then Qatar to the Philippines, was really okay and I'm so excited na umuwi sa Pinas at yun ang salubong sa... Sinisipa, putang ina. Sinisipa dahil doon. Ayan o. I'm so excited na umuwi sa Pinas at yun ang sasalubong sa akin sa OFW lounge na yun. Disappointment at sama ng loob. Disappointment at sama ng loob? Te? Wait lang may pasyopaw ka pa, may pansit at may kape ka pa at meron ka pang mamon. Boom! Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Ito literal mga kaiksena. May problema to sa sarili niya. Kulang sa pansin to kay SP. Ano to? Attention seeker tong king inan to. 'Di ba? Pupost ka pa na umiiyak ka? Uy, ganun. 'Di ba? DDS ang galawan. 'Di ba mga kaiksena? May pag umiiyak, dahil umiiyak daw siya. Wow. Talaga? Para mapakita ko umiiyak? Tapos meron ka pa... Ano gusto mo ipakita dyan sa pinakita mong pagkain? Hindi masarap? Ganyan lang ang pagkain? Sa panahon ng putang ina si Duterte, may ganyan tayo? Wala, di ba? Maraming Pilipino, OFW, nagpapasalamat dahil dyan. Pero ikaw, sobrang entitled ka putang ina mo at piling kang main character, hindut ka. Ganyan pang kokomento mo? Kung sumunod ka ng maayos at nasa tamang oras ang pagpunta mo at pagpasok mo dyan, hindi ka masabihin na, ma'am, hindi nyo pa po time. Hindi pa po kayo pwedeng pumasok. Di ba? Kabubuhan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging... Gusto nyo ba i-stock ko? I-stock natin Gigigil kasi ako dito sa Impacta na to sa totoo lang. Wait lang I-stock natin kung sino tong babaitang to. I-share ko sa inyo. Wait lang alisin ko lang. Alisin ko lang yung mga nakahambalang. Puntahan natin. Yan. Saan na yun? Wait lang
Pupuntahan natin yan. Pupuntahan natin. Di ako papayag. Ano na yun? Link. Ano yung link niya? Yan. So, eto siya mga ka-eksena. Kaya pala, yan o. Boom! Tara na! Like, share, subscribe na agad. Kaya pala ganun ang galawan niya. Oh. Yan. Yan siya mga dudong, mga ate. Talagang proud siya. Kasi kung ako yan, nag-trending ako, napag-uusapan ako dyan sa ganyang klaseng issue, 'di ba? Hindi ko na ano pa 'yon. Tignan mo, ayan siya oh. Oh, yan yung post niya oh. Wow. Boom! Yan. O sino mga taga Qatar? Mga taga Doha. Yan. Oh. Yan. Wow. So, ito yon. Boom! Wow. Yung ibang tao, paasa lang pala. Wawa ka naman, wala kang jowa. Boom! Oh, ayan. Yan siya, oh. 'Di ba? Papansin lang. Sino mga taga Qatar? Ano ba to? Bear ba talaga to o rabbit? Boom! O daga? Yan. Ano ba yan? Dilaw na yan. Bear ba yan o rabbit? Ba't parang ano? Oh. Tignan natin. Ayan oh. Wow! Kaya naman pala eh. Tara na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may Kaya naman pala eh, oh. Yun, posing sa Louis Vuitton. Oh. Wow, pasosyal nga. Ikaw naman, Derek, wag mong inaano si ate. Oh. Oh, yan pa, oh. Oh. So, ito yung, ayan na, yung long journey niya. Ito yung long journey mo, te. Talaga? Alam nyo mga ka-eksena, pati yung ano to, pati yung towel, talagang pinipicturean niya pa. Wow, first time mo, te. Oh my God. Ito, pati itong ano ba yon? Refreshing towel. Oh my God. Diyos ko, ano ba yan, te? Oh, wow. Ano ba? Tingnan natin. Ini-stock mo na direct ah. Sosyalera pala ang animal. Kaya pala masyadong feeling, 'di ba? Tingnan pa ba, meron pa tayong makitang kababalagan dito. Ba yun, ang drama naman ito sa buhay. Sa cruise ship siya nagtatrabaho oh. Sa cruise ship. So, maganda sahod. Ate, hindi ka man lang makakuha ng hotel o kahit man lang motel, 'di ba? Oh, 'di ba? Tapos reklamo ka doon sa OFW lounge na 'yon. Grabe ka naman, te. Kayaya ka naman. boom! Ewan ko sa iyo, buwisit na 'yan. Sa totoo lang, no. Okay. So, yun, mga kababayan ko, bago natin tapusin na nga yan, gusto ko lang sabihin po, ang pinaka-aral talaga dyan, mga kababayan ko, rules. Sumunod tayo sa rules. Sumunod tayo sa kahit anumang regulasyon. Kahit sabihin nyo, ito man ay sa lugar ninyo, ito man ay sa syudad ninyo, sa lahat. Sa restaurant, meron yan. Sa malls, meron yan. Sa ospital, meron yan. Sumunod tayo. Hindi pwedeng ikaw yung magiging rito. Magiging bida-bida. Ikaw ang piling anak ng may-ari. Tagapagmana ni Lucio Tan. Hindi ganon. Kaya nagkakaproblema tayo sa mga ganyan Tapos, ang gagawin pa nila, magpapatrending, magpapaawa. Tapos, kapag ka nabash na, sila pa yung magmumukhang ewan, 'di ba? Oh. DBS yan direct. Ay kaya. Boom! Hi Vincent Leon Noel Dia. So halika na. Puntahan na natin yung mga pambanat natin. Na bad trip lang kasi ako dito sa babaeng to dahil
Ako, OFW eh. Hindi ko man naranasan yung magkaroon o maabutan ng OFW lunch na yan. Kung naabutan ko man yan, ipapaubaya ko yan sa iba. Kumbaga, 'di ba? May mga kababayan tayo mas need nila na makapagpahinga, mas need nila ng ano. Hindi na para, 'di ba? Ibigay mo na sa iba 'yan. Oo. Daming pwede mag-check-in kung gusto niyang matulog at maligo, 'di ba? Correct. Kaya nga maraming galit sa comment section sa kanya. Masyadong entitled, masyadong pabida, masyadong pa-main character, lahat marami. Huli ka na, type action na. Banat na tayo, game. Once again. Once again. Once again. Game na po mga kababayan ko wait lang. Hi Ma'am Brenda Barton. Hello. Wait lang Nandiyan na rin nakita ko si Diana Brainerd. Nandiyan ba? Shoutout din po Ay wala pala dito yung alcohol ko. Makakati na naman yung ilong ko eh. So eto na po mga kababayan ko. Simulan na natin. Eto na. Saan na ba yan? Yan. Ay kulang. Wait lang. Mali yung ano ko. Yung size. Lumiit. Lalakihan ko lang po. Wait lang Yan. Game. Sa cruise ship pala siya sa Miami naka-base at nag-disembark baka naman Carnival cruise siya na ano to? Baka Walmart yan. Of the sea. Ito na game. Wait lang kunin ko lang alcohol ko, kumakata yung ilong ko eh. Wait lang. Grabe naman to si Ma'am Brenda Barton, Ano daw? Sipag daw mag-LS. Ngayon nga lang po ako mag-LS, madaling araw pa. Pagbigyan nyo na. So, game. So, mga ka-eksena, eto na. Sara Duterte, ano po? May banat mga ka-eksena ang tawag dito. Wait lang Yan. Wala daw sa lugar. Ang banat ni Sara Duterte dito. Ay, wait lang. Ano ba yun? Nakikita nyo ba? Wait lang Adjust ko lang. Wait lang Yun. Game na. Ito na, seryoso na ako. Makatay ilong ko Ano ba yan? Kailan namang game na ako So mga kababayan ko, ito na nga. Dahil sa pahayag nitong punyetang Vice President na patungkulo dun sa bending dalo, pumalag po at sinabi na wala sa lugar itong mga pinagsasabi nitong lukaret na si Sara Duterte ayon sa prosecution. Ito mga ka-eksena, ito ang rebat sa kanya. Ito na. Ikinababahala ng prosekusyon ang pahayag kahapon ni Vice President Sara Duterte na may pending dalo o pagbalik ng batas sa kanyang impeachment trial. Git nila, wala yan sa lugar at nagtatanim ng duda sa isang constitutional process. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Napakaklaro naman yung pending dalo dyan sa impeachment na yan. Ang batikos na ito ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial na may binabaluktot daw na batas, pinalaga ng prosekusyon. This sweeping
accusation necessarily casts doubts on the integrity of this constitutional process, no? And it also not just the process itself, but the impeachment court. So we think this is uncalled for. Nakakabahala raw ito, pero ipinauubaya na ng prosekusyon sa impeachment court ang anumang hakbang laban sa mga pahayag ng bise. Maaari po yung contempt, maaari din po just generally address siya during the proceedings of the next trial date. We will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this, if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. Oh, and I guess we'll leave it at that, but it's very troubling. Sa pagbatikos din daw ni Duterte, napapaisip ang prosekusyon kung Bakit ganon? Yung mga DDS gandang-ganda kay Sara, no? Pero ang tingin ko talaga siya para si Princess Fiona eh. Pero na, like, share, subscribe na agad. Kung gagawin mong kung gagawin mong kulay green siya, tapos lagyan mo siya ng antenang nakaganon, katulad kay Shrek, parang si Princess Fiona na. Talaga, oo. kung nirerespeto ba ng bise ang proseso. Kung at every turn ay may naririnig tayong pag-undermine ng process na yon sa nakasalang sa mismong paglilitis, that puts into question kung gaano po ba nirerespeto ng public official na yun, si VP Sara here, yung proseso na ito, yung Shoutout kay Bini Rod. Musta na? Ano na? Namiss mo ako? Di mo yata ako namiss eh. authority ng lahat ng mga nakasalang dito, at syempre, at the end of the day, yung mamamayan. Hinihinga namin ng tugon dito si Vice President Duterte. Ang pagsita naman sa Senator Judges ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na halos nag-aabogado na raw ang ilan sa kanila para sa bise, bunsod ng kanilang pagtatanog sa paglilitis. Marami Wait lang, Atty. Claire ah. Yung sinabi niyang bending dalo na naging topic na rin natin nung isang gabi, mga kababayan ko, doon pa lang sa usaping profesional, bagsak na kagad si Sara. 'Di ba? Paano mo nasasabi yung salitang bending dalo nang wala ka man lang pinapakitang kahit anong pruweba, ebidensya, or tawag dito eksena o yung tawag dito pagkakataon na may pagbebend ng law. Bilang abogada daw si Sara Duterte, hindi niya naiisip na dapat bilang isang abogada, bago ka magbitaw at maglabas ng mga salita na talaga namang magkakaroon ng matinding pagdadalawang isip at pagkagulo ng kaisipan ng mga kababayan natin, dapat merong kang ebidensya. Sara Duterte, ng ina mo. Hindi po kasing lumalabas sa impeachment na Tanongin ko kayo, professional ba ang ganong galawan? Di ba ang pagiging isang abogada ay pagiging professional, di ba? Isang profesyon na professional, hindi ba? O si Sara, matatawag mo bang professional? Ang inang yan, hindot yun eh. Di ba, Atty. Claire? nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias. Ito naman, isiningit na natin dito pero hindi pa tayo tapos. Isiningit natin lang yung kay Robin, at kila Alan Peter, o yung mga Duterte senators, lalo na si Amy na napahiya ng malala. Literal naman, 'di ba? Na nag-aabogado sila para kay Sara Duterte, para sa defense team ni Sara Duterte. Di dun pa lang, meron ng pagbend ng law.
Ina mo, Sara. Oh. ang mga senator judges. Sinagot ito ni Senator Judge Robin Padilla. Anya, bilang Senator Judges, hindi raw sila nakikipagdebate sa testigo at hindi rin naman daw ito papel ng isang judge. Wait lang. Do you seeing this? Or am I only one seeing that? Please, read carefully. Robin, English yan. Kanino galing yan? Sa'yo? Ang ina mo. Subscribe na agad sa channel na laging may Sa'yo ba yan? Hindi sa'yo yan, Robin. Galing yun sa tao mo. Oh, malamang. Ikaw na nga sumagot doon. Ipagdebate sa testigo at hindi rin naman daw ito papel ng isang judge. Nagtatanong lamang daw ang isang judge upang malinawan at para malaman ang katotohanan. Patuloy naming hinihinga ng komento ang Senate Impeachment Court. Sabi naman ng prosekusyon, hindi sila nababahala sa obserbasyon ni Castro. Even when Attorney Claire is saying na bias ang ibang senator judges, no? I think mag-focus tayo dun sa ating testigo. That regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras. Doon sila hindi nagtatagumpay. Sa ginagawa nilang distraction, distractive, pagdidistract dyan sa mga witness at pagsira ng credibility. Di ba? Junrel Sambo. Oh, maliwanag tayo dyan mga kaiksena. Karuktong yan kasi dito sa banggaang Yusek Claire Castro at Sara Duterte. Doon pa lang sa pahayag na bending dalo ni Sara Duterte ay hindi na galawan ng isang profesional. Malinaw tayo dyan. Okay? Oh, sunod natin. Oh, yung mga hindi pa naglalike dyan, mag-like na kayo. Pasok natin itong sunod. Oh. Yan. So, dito po mga kaiksena, ang banggaang Attorney Claire Castro versus Sara Duterte. Okay? Siguro napanood nyo na sa sinabi ni Attorney Claire to sa live niya. Pero dito na lang ako magko-comment. Ano? Kaya yung hindi pa nakakasagot dyan, mga kababayan ko dyan sa live survey natin, sagot na kayo. Sino ang mas professional sa dalawa? Si Sara Duterte o si Attorney Claire? May nagsabi kanina dyan, direct, wag mong pagkumparahin si Attorney Claire at si Sara Duterte. Actually, ginawa ko lang naman talaga na pagtapatin yung dalawa para mas lalong lumubog at mas lalong maging tae. Pasintabi po sa kumakain. Si Sara Duterte at napakalayo sa kalingkingan ni Attorney Claire Castro. Di ba? Wilma Nebre, maraming salamat po. Judge po ba si Boy Silly? Kala ko defense lawyer. Parehas. June Pinas, hi direct, ganda, katatapos lang mag-live, first time ng ganitong oras, hindi ka din ba makatulog? Ako kaya nag-live, ayaw ko dalawin ng antok. Hindi naman, hindi kasi ako nakapag-live kasi ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Dahil sa ulan na yan. So, eto na po mga kababayan ko sumagot kayo dyan sa ano natin. Maraming salamat Wilma Nebre. Game. Eto na. Banggaang Attorney Claire at Sara Duterte. Kanino ka? Sino ang mas profesional sa kanilang dalawa? Pasok. Take it away. Pinweltahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni Vice President Sara Duterte na hindi raw siya professional. Bumanat si Sara Duterte kay Yusek Claire na hindi daw siya professional. Okay, maliwanag yan Binanata ni Sara. Galing mismo sa misa si Sara Duterte and then bumanat at nanira na naman ng ibang tao. Ngayon, yung ganyang galawan, professional? Oo, direct professional. Professional manira. Professional
ang magbigay ng mga chismis sa ibang tao. Si Sara Duterte yun. Oy, play mo. Ba? Ulitin natin, nag-stack. Pinweltahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banat ni Vice President Sara Duterte na hindi raw siya professional. Git ni Castro, professional daw ba ang bise na kumontrata umano ng assassin? Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sino ang professional at sinong hindi? Sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi professional si Yusek Claire Castro. The fact na spokesperson ka at merong seal ng The fact na spokesperson ka at meron kang seal ng ano? Tignan nyo galing misa yan si Sara, ano ba ba't naglo-loading? Si Yusek Claire Castro. The fact na spokesperson ka at merong seal ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Sara, putang ina mo. Ikaw, bilang Vice President na mismo at may official seal ka rin ng opisina mo, hindot ka. Sa lahat ng mga pagkakataon na ikaw ay nagsasalita sa social media, interview, professional ka bang humaharap at sumasagot? Boom! Di ba? LB Forever 7. Maraming thank you po Di ba? Sa'yo na nga lang mismo Dapat nga ikaw ang maging ehemplo at makitaan ng pagiging accountable ng mga empleyado, staff at ng buong bansa na ikaw ay professional. Saan ka nakakita ng professional? Hindi uma-attend kapag pinapatawag. Boom! Kapag ka may kailangang pasagot, hindi uma-attend. Kapag umattend naman sa isang pagdinig na dapat sundin ang rules, hindi sinusunod. Professional ka bang matatawag, Sara Duterte? Take note, Vice President ka, official seal ka mo, di ba? Hindi ka nga nag-under oath nung pinag-a-under oath ka. And paano mo masasabi sa sarili mo again na professional kang hindot ka, ina mo? Hindi ba? Doon pa lang tayo Ang dami pa niyan. Yan ang sagot ng bise nang tanungin siya tungkol sa sinabi ni Castro na baseless, useless at nonsense ang Totoo naman yung sinabi sa'yo, Sara Lagi kang nagbibigay ng chismis, nagbibigay ng fake news, 'di ba? Na puro baseless, useless, fake newsless. 'Di ba? Naunang komento ni VP Sara na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos ang International Criminal Court o ICC. Bagamat walang anumang ebidensyang inilatag ang bise sa kanyang paratang, doon sa sinabi niyang yun, paano naging professional yan? And take note nga, abogada daw. Nagbintang siya, natuta ang INC ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paano mo nasabi? Ano ebidensya? Wala. Asan pagiging professional doon? Boom! Nasaan ba yung tubo? King inan tong bobo talaga, Kakagigil Di alam yung mga pinagsasabi. Loading? Loading na naman, Ilang oras matapos ang pahayag ni VP Sara, sinagot ni Castro sa live stream sa kanyang personal YouTube channel ang issue tungkol sa pagiging professional. Ikaw na yung professional kasi hindi ko kaya yung professional, yung definition mo ng professional, katulad mo na merong kakilalang assassin, nanununtok ng sheriff, nagmumura, nagbabantaan ng buhay. Diba? Iba yung definition ni VP Sara. Totoo naman 'di ba?
Saan ka nakakita Mayor ng Davao na napak ng sheriff? Professional yarn? Boom! Nangontrata at nag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Professional yarn? Boom! Mamumugot ng ulo. Magtatapo ng bangkay sa West Philippine Sea. Professional yarn? 'Di ba? Sara naman, literal ang bobo mo talaga. Ang tanga-tanga mo. No? Diyos ko. Ano daw? Si Sara, professional yan sa kababuan at pagiging kriminal. Boom! Di ba? Professional na unprofessional si Lustay. ng pagiging professional. Kung usapang professional lang naman, professional naman daw talaga ang bise, pero hindi raw sa kanyang trabaho. Kung pag-uusapan lang din naman, professional daw si Sara pero hindi sa trabaho. Saan na naman? Nako, yari ka na naman, Lucy Claire. Dadagsain ka na naman ng mga dotae trolls niyan. Alam nyo, pag napanood na naman ni Sara to, magwawala na naman yun. Ano kaya babato nun? Diba? Malamang, nako, naiisip ko pa lang. Diba nga, sabi nga ni Digong, diba? Yang si Inday man, maldita yan. Putang inang yung bata na yan. Hindi man talaga magsunod sa akin ba? Mag-away kami yung mag-uusap dyan. Maldita yang si Sara. Hindi mo yan magasuntok man ng sheriff yan. Pagkatapos man mag-utos yan, magsabi dyan na upakan niya si... Subscribe na agad sa channel na laging Yeah, baby! Diba? Oh. Si Digong na nga may sabi Uy! Balik Pilipinas na! Ang professional travel vlogger. Ang Pagkatapos magpalamig ng pepe ni Sara, diretso ng simbahan. Pagkatapos ng simbahan, yun, bumanat at nanira na naman. Professional talaga. Oh. professional, jet setter. Magwawala na naman si Sara nito. Talagang magagalit na naman yung hindot na yun. At bumabagyo, diretso sa Germany. At nanood ng concert ni Taylor Swift. hindi ka naman makakaribat doon, Sara, kasi totoo eh. 'Di ba? Oh. Paano gagawin natin diyan? Oh, lintik na buhay ito. Professional yarn. So far, hindi pa ako nag-a-absent sa aking trabaho. Si Sara Duterte, sa tingin nyo, umabsent na, hindi pa? Puro professional trip. hindi personal trip. Professional trip. Bida ang saya. Salamat, Will Manebre, Yan, pan-Jollibee. Thank you po, Love you. Sino sa atin ngayon ang professional? This sopla na naman si Sara nito. Doon pa lang, Sara, laga pa ka na. Si Atty. Claire walang absent sa trabaho. Ikaw. Siya Yusek Claire o Yusek, 'di ba? Spokesperson. Ikaw, Vice President, 'di ba? Ang taas mo. Ganito lang si Atty. Claire. Sa trabaho o sa posisyon sa gobyerno. Pero pagdating sa professionalism, wala ka, Sara. Hindi ka aabot sa kalingkingan. Bukod sa mahina na utak mo,
Ha? Tamad ka pang hindot ka. 'Di ba? DJ Byron, ikaw mismo nakakita kung gaano kabising abala si Attorney Claire pagka tawag dito bilang isang PC o tawag dito undersecretary, 'di ba? Oh. Diba? Mm. Sa isang taon, ilan na naging biyahe mo? Lahat personal trips. 'Di ba? Oh, Sarah, ribat mo nga. Oh, saan ka professional sa paglalakwatsa? Saan ka professional sa paglustay ng pera? Saan ka professional sa pandaraya ng mga dokumento? Saan pa professional ka rin, Sarah, para magbigay ng suhol kasama at kalakip sa sobre ang pera? At saan ka pa unang-unang professional? Professional ka na magpakalat ng fake news. Ina mo, Sarah. 'Di ba? Galit ka pa kapag hindi agad na ibibigay yung travel authority mo. Kita mo? Maldita yan. Pautang. Demanding. Sinabi yan ni Castro sa kanyang social media account na merong disclaimer sa umpisa na nagsasabing ang pahayag niya ay hindi sumasalamin sa Office of the President. Sa video message naman ni Castro bilang Palace Press Officer, nagkomento siya sa pagiging professional. Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at Sa pool na naman, Sarah, tad-tad ka na. Kung lahat na sinasabi ni Attorney Claire, bala ng butas-butas na yung katawan mo. Sa dami ng tama. Sa totoo lang, sa pool na sa pool eh. Di ba? Nag-stack up. hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Professional din pala, Attorney Claire, si Sara Duterte sa Andarek sa pag-iwas nga ng sagot at interview. Mama, ano masasama mo dito? Madali, oh. No comment. Ma'am, ano masabi mo BP, ano masabi mo sa Paksilik? Paksilik? Pat professional din si Sara Duterte magnakaw ng mga lines ng mga sikat na mga ang tawag doon? Yung sa Bloodbath, yung ninakaw niya na lines kay paring William Ewan, kineme-eme. Diyan magaling si Sara. Magnakaw ng mga linya ng nasa libro, nasa kung saan man, sa movie. 'Di ba? Ginagamit. Kakaya, magaling magnakaw. Kumbaga sa flip top, ninanakaw yung mga bars. Paksilika? Paksiw-sili. Yun pala yun. Tumutulong sa pag-unlad at hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Correct. Ulit. Kasi yan ang ugali ni Sara Duterte. Sa tuwing magbibigay ng kanyang pahayag sa interview, lagi meron siyang sinisira sa gobyerno. 'Di ba? Hindi ganoon ang professional eh. 'Di ba? Si Sara Duterte, kaya nga bumabalik talaga. Pag sinabi mong DDS, babalik at babalik sa kanila lahat ng binibitawan nila sa halimbawa sa mga pro-admin o sa mga BBM vloggers. 'Di ba? May nabalitaan nga ako eh. May isang vlogger ng DDS na nagkomento yata na sabi ang papangit daw ng mga BBM vloggers daw. Puta yun ang lait, parang parang tubol. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Alam mo yun, yung parang libag na tinubuan ng tao. Sa totoo lang, saka nakakita, 'di ba? Lahat may kapansanan eh.
Oh, yung isa biyak yung nguso. 'Di ba? Tapos yung isa tirador ng 13 anyos. Tapos yung isa parang may hydrocephalus. Tapos yung isa manyakol, 'di ba? Hindi lang yung 13 anyos na meron pa isang vlogger sila na na tawag dito na pinakitaan lang ng paa, naglolo. Subscribe na agad sa channel na Hindi nyo alam yun, yung mga bago rito, hindi nyo alam, hindi nyo kilala yun eh. Hindi ako nagmamaganda, nagmamayabang. Hindi tayo maganda, kalait-lait din ako. Kaya kahit makita nyo ako ng personal, pwede nyo akong laitin. Pero ang nakakahiya, yun ang lalait, putragis na yan, mas pangit pa sa pangit eh. subscribe na agad sa channel na laging may 'Di ba? Kaya yung kanilang sinasabi, bumabalik agad. Bumabalik din sa kanila pag DDS talaga. 'Di ba DJ Byron? Sino yun direct? Si Jacoli? Oo. Ay, na-miss ko na si Arlene ha. Si Arlene kayo manggi. Tuloy natin. Naglo-loading. Umuulan kasi, may na yung internet. Wala pang komento si VP Sara sa mga buwelta ni Mag-iisip pa bago kumuwi. Mag-iisip pa yung staff ni Sara bago magkomento yun. Kasi pag hindi nila binigyan ng script si Sara, kung saan na naman mapupunta yan, masisira lalo na naman si Sara sa pagsagot. 'Di ba? Yan, professional din si Sara dyan sa mga katangahang sagot. Ilse Castro. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5. At isa pa, idadagdag ko nga mga kaiksena, kung professional din naman lang po ang pag-uusapan, saan ka nakakita ng professional na hindi tumagal sa pagiging DepEd Secretary, hindi kayang gampanan ang trabaho, inaasa lang sa kanyang mga tauhan yung trabaho bilang isang sekretary at hindi nag-iisip bilang isang leader, kung hindi humihingi ng mga advice at mga desisyon doon sa kanyang mga tauhan lang. Naisip na, 'di ba? Kaya ang layo talaga. Wala, sa totoo lang wala. Pagdating pa sa mga tawag dito, press conference, ambush interview, anong magandang nasabi niya? 'Di ba? About sa ginawa niya sa pagiging vice president niya. 'Di ba wala? Laging ang isasagot at sinasabi niya kung hindi yung pangit na gobyerno, pangit na pamamalakad, yung mga ganun. Pero wala siyang masabi about doon sa mga pinagagawa niya bilang isang vice president at DepEd secretary dati. 'Di ba? Basta nagkamali tayo noong 2022. Oo na nga. 'Di ba? Yan, number 1 yan. Christine Salceda. Professional si Sara, number 1 sa pagsisinungaling. 'Di ba? Sisirain yung gobyerno, wala man lang magandang masabi, puro paninira. 'Di ba? Wala, no comment din sa West Philippine Sea. Tama 'yan. Wala rin siyang diyan. Wala rin siyang kahit anong kaamor-amor para sa mga kababayan nating mangingisda at mga kasundaluhan na nagtatanggol at nagbabantay dyan sa Scarborough Shore. Scarborough Shore. At yung ating mga Philippine Navy, 'di ba? Wala siyang kaamor-amor doon sa mga 'yun. Then sabi mo, professional ka, makabayang ka, Sara, ina mo. 'Di ba? Tinakwil ako ng iba kong pamilya dahil sa pagtuligsa ko sa mga Duterte. Hayaan mo sila. Kung sila masaya, magsama-sama lang tayo dito. Oo. Ano daw?
wala na yan si Lustay sa mga university survey. Talaga? Yung Makainday, pag tinanong sila kung anong nagawa ni Sara, walang maisagot. Meron. Ano yung direct? Si Duterte, yung tatay. Subscribe na agad. Yun naman lagi ang ano nila panlaban Oo. Kayo, anong madagdagdag nyong dito kay Sara Duterte? 'Di ba? Wala. Sorry hindi talaga pasok sa banga para maging professional si Sara Duterte. Literal bilang leader, bilang ano ba? Yun na lang, bilang leader o bilang politikong tao. Wala. Bagsak si Sara. Tamo, iniiwan ng bansa, iniiwan ng kanyang trabaho para lang makapagpalamig ng pepe sa dahig. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Professional si Sara sa pagtatanim ng puno. Yeah, baby! Malinaw tayo dyan At syempre maraming salamat kay Attorney Claire. Mga kapatid, Okay? O comment ka pa sa bagay, parang nagsimula tayong nagkamali sa pinakamataas noong 2016, sumunod noong 2022, sa bagay ngayon nakikita natin lahat para di tayo uli magkamali sa 2028. Correct. Wait lang, ano to? Alam mo, sa may kutob talaga ako, Alam mo, sa may kutob talaga ako na nilakad lang ang papeles niya ni Lustay, kaya naging abogado. Hindi ako naniniwala na nakapasa yan sa board exam sa pinakita niyang kahinaan. Ako yun din. Yun din ang anak ko, yun din ang feeling ko kay direct si Cheryl Cosim nangangalay na. Ay. Subscribe na agad sa channel na laging Direk, ano yun muna si Cheryl Cosim nangangalay na Yung panga niya baka mag-lockjaw. Nasaan ba yung tubo? Ito na nga. Ito na, alisin natin. Wata kay yan na lang. Ayan. Hindi. Totoo. Hindi na naiisip ko talaga. At syempre, dahil ang pangalan niya Duterte, tatay niya presidente, di ba? Or kung hindi pa man presidente, tatay niya, yung nag-aaral siya. Bilang isang tawag dito, ano yun? Ano bang trabaho ni Duterte nung araw? Anong prosecutor, di ba? Tama? Yun. Siyempre, pagka ganun palakasan talaga nung araw pag nalamang, uy, Aquino yan, uy, ano yan, tawag dito, Eduardo yan. Diba? Matik, alam mo na kagad yun. Pare, anak ni ano yan kung ano yun, pasa mo yan. Paano pasa mo yan? Gusto mo mamatay? subscribe na agad. Puro kasi naman lakwatsa to tapos nakikita pa sila, puro kasama niya. Si ganito, si ganyan. Mamili ka, pare. Pag nalaman ng tatay niya, sigurado, patayin mo. Diba? Ito na, Cheryl naman, sa mamakatingin, para namang ano to. Yan, Yan, Sina, yan. Nakanganga pa rin. Ano ba? Yan. At least maganda, hindi siya mangangalay kahit nagkikwento ko, di ba? Isipin mo, hindi yan nagpapa-interview sa ibang mainstream media, lalo sa mga critical journalist, kasi for sure puputok ang fuse niyan sa ulo. Baka mag-meltdown. Good evening, Direk. Have a good weekend for everyone. Pamburger. Ma'am Neng Plabier, maraming thank you po. Subscribe na agad. Nang oras na ba? Uy, alas 3 na. Anong oras na ang tulog ko nito Hindi, nag-enjoy ako Ayaw nyo ba?
Kung gising, ay, tigil na natin to. Di ba, Shirokan Saki? Aba, gising ka pa, ha? Exam leak lang meron si Sara kaya nakabasa. Ito na. Punta naman tayo susunod na balita, mga ka-eksena. Type action, let's go sa go. Basta si Sara Duterte, mahina utak niyan. Bobita, bobayla, syungaestra. Okay? At hindi niya kayang talunin o lampasan si Atty. Claire. Maniwala kayo sa akin. That's the reality. Alien? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, Ano sunod, Direk? Ito na nga, ito na, di ba pwedeng magkamali minsan, madelay, di ba pwedeng ganun? So ito na, mga ka-eksena, puntahan naman natin susunod natin. Ayan, maraming salamat ulit, Mang Neng Flaviera. May pang-burger na ako. Ano, mamaya makalabas nga. Mumuturin ko na lang. So ito na, ano yan? Uy! Sulit ang puyat. subscribe na agad. Sulit ang puyat mo, Direk, ha? Ganito na lang kaya araw-araw ang oras ng live ko. Charot lang. Oo. So, eto na po, mga kababayan ko, game. Yan. So, eto na nga, mga bakla. Eto na talaga. Yung Maleta Boys na content natin ng isang gabi, yung 4 na nag-recant, bumawi. No? At ngayon, yung natitira sa 13, 10 doon, nakakulong. Bakit nakakulong, Direk? Nakakulong lang naman sila, mga ka-eksena, kasi hindi sila nakapagpiyansa sa kasong perjury. Bakit kaya? Tingin mo, DJ Byron. Kasi wala na nga nagbabayad sa kanila eh. Sino na magbibigay ng pondo? Sino na Saan galing yung pondo? Maleta? Subscribe na agad. Nakakulong si Marcoleta. Ang number 1 tagapagtanggol ng bagman na yan. Yung mga 18 mangkukulam o 18 marites daw. 'Di ba? Tapos, yung taga-alaga nila na isa pa, si Defensor. Nakakulong din. Subscribe na agad. Isipin mo nyo, mga ka-eksena, 10 yan. Ilang counts ang meron silang kaso bawat isa. O, di ba? Sa mga kasong yan. Sino magpo-provide yan? Si Baligod? Sa tingin nyo, dudukot sa sarili niyang bulsa si Baligod para bayaran, piyansahan? Merong tao sa likod talaga nitong ng inantong mga Marines na to o mga bagmen na to na talagang nagpopondo sa kanila. Di ba, Ma'am Jessie G? Maraming salamat talaga. Pantulak sa burger. McDo tayo mamaya. Grab. Yan. Ay, hindi kita yung Grab. Yan. Order tayo McDo. Direct sabi ni Makata, taga Las Piñas, suportahan daw ang 18. Huwag mo pinapansin yun si Makata, supot yun. Diyos ko naman hanggang ngayon, di ba parang walang kinatandaan yung hindot na bata na yun. Pinapansin paano lang yun? Tawag dito, papansin, wala talaga siyang alam sa pinagagawa niya. Bata pa kasi. Ito na, Arestado ang 10 na kabilang sa mga Maleta Boys na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila nakapagpiyansa sa kaso nilang perjury. At live mula sa Las Piñas, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, sa mga oras na ito, nasaan ngayon ang Maleta Boys na hindi nakapagpiyansa? maganda niyan, abutin sila dyan ng, halimbawa, Sabado na sana para walang piyansa ng Sabado, Linggo, Lunes nila sila mapapiyansahan. Dapat mabantayan kung kanino manggagaling ang pampiyansa. Di ho ba? Di ba?
Dapat yun ang maano natin malaman ng mainstream, malaman sa balita, sino ang nagpiyansa? Si Chabit ba? Di ba? Oh. Yan, Bok, maaaring ang this weekend, Sabado at Linggo, maaaring dito sa presinto, manatili muna yung 10 bodyguard ni dating Congressman Saldico matapos ng hindi pumayag ang RTC ng Las Piñas na makapagpiyansa sila ngayong araw. Pero sa 14 na bodyguard na to, 4 naman ang nakapagpiyansa rin at umabot sa cut-off kaninang alas 4 ng hapon. Pasado alas 8 ng umaga nang iproseso ni Attorney Levy Baligod ang piyansa para sa 4 counts na perjury. Nagugat yan sa mga kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes, Congresswoman Laila de Lima, Bucor Chief Gregorio Catapang at dating National Security Advisor Eduardo Año. Ilan sa mga pinagmulan nito ang mga salaysay nila sa flood control scandal kung saan idiniin nila ang pagkakakilanlan ng ilang personalidad. Nasa 18,000 pesos ang itinak ng piyansa sa bawat kaso ng perjury. Kaya sa 4 na counts nito, nasa 72,000 ang kailangan ng bawat isa sa kanila para pansamantalang makalaya. Pero imbis na proseso, hinanapan ng dokumento at affidavit ng korte si Attorney Baligod na nag-uugnay na hindi na aresto ang 14 na Maleta Boys. Dahil daw sa mabagal na proseso, 4 lang ang pagpiyansa habang inabutan na ng pagsasara ng korte ang 10 Maleta Boys. Dahil dito, agad inaresto na Las Piñas Police ang 10 bagman at idinaan sa proseso ng booking, mugshot at medical examination para sa inquest proceedings sa kanilang kaso. Natapat pa ng Biyernes ang pag-aresto kaya maaaring 2 araw na maaaring makulungan 10 dating Marines at sa Lunes na inaasahan na makapagpiyansa. Umapela naman sa publiko sa Attorney Baligod sa kanyang Facebook post na samahan sila sa Las Piñas. Posible raw kasing may masamang mangyari sa Maleta Boys sa kulungan. Lo? Boom! Anong mangyayari dun sa Maleta Boys? 10? May mangyayaring masama? Wawa. Itong putang inantong si Baligod na to, lakas din ang trip nito sa totoo lang. Yung galawan na ganyan talaga pang DDS 'Di ba? Maleta Boys? May mangyayari? Ha? Ano bang pasabog meron sila? Puro fake news nga Kung ako man halimbawa si Trillanes, ako man si Laila de Lima, 'di ba? Pag-aaksayahan ko ba tong mga to na pinagbintangan ako para ipategi ko tong mga to kasi ginawan ako ng fake news? 'Di ba? Sayang lang kayo. Hindi ko sinasabing hinihiling ko. Walang ganon. Kumbaga, kung meron man, gagastos ka para dyan, para gawa ng masama. Halimbawa, ipapatumba, kunyari lang po, magbabayad ka ng titira. Ano mapapala mo dyan? Ang linaw-linaw nga may kaso sila kulong Meaning, na talagang nagsisinungaling itong mga putang inan to. Dahil, kung talagang totoo sinasabi nila, hindi na aabot sila sa ganyan at hindi na mag-file ng kaso yung mga binanggit nila kung meron silang karampatang ebidensya na nagtuturo doon sa kanilang ini-involve na politiko, paano nga wala? Wala, puro lang Facebook selling o live selling sila. 'Di ba? Ang tagal na yan, may pasabog. Meron ba? Wala. Nasaan ba yung tubo? Kahit piso, hindi ako gagastos sa mga langaw na yan, sabi ni DJ Byron. Samantala, umaasa si Attorney Baligod na matatapos na Las Piñas Police ang Certificate of Detention ng 10 bodyguard para makahabol sila sa Midnight Court ng Makati RTC. Maaari pa rin daw makapag-bail ang mga bodyguard kapag nakumpleto na mga kailangan dokumento. Kanina nga, pasado alas 9 ng gabi, nakumpleto na ang dokumento at tumuloy na sa Makati RTC si Attorney Baligod para mag-avail ng request sa korte na makapag-bail na ang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Baligod. Hinanda na namin lahat ng dokumento na kailangan sa bail sa Caloocan, Muntinlupa, San Juan at sa Las Piñas. Pare-parehong set of documents yan kasi base yan sa rules of court. Ngayon, document dinala namin sa Caloocan, aprobado ka agad. 2 oras lang kami.
punta sa Muntinlupa, wala pang 1 oras, tapos na. O bakit hindi kayo nakalaya? Boom! Di ba? Oh. May handbook no, nagtagal yung paggawa ng Certificate of Detention dito nga sa PNP Las Piñas. Kailangan raw kasi ito lalo na kung hindi ka sa korte ng Las Piñas mag-a-avail nga ng piyansa. No? At dahil napili nga nila yung Midnight Court ng Makati, dito sila tumungo ngayong gabi para umaasa sila bago mag-12 AM mamaya ay pumunta na rin doon yung mga bodyguard para makapag-avail nga ng piyansa. Naging problema kasi rito yung naging mabagal na proseso at pagkakamali nga sa paggawa ng Certificate of Detention. Theft daw kasi naisulat ng una kaya binago ulito at hinintay nilang mapirmahan at makompleto ang dokumento bago dinala nga ito ngayon sa Makati at sana raw ay maka-avail sila ng pagpapiyansa ngayong gabi. May anbo. Gary, isa sa akin. Alam ko na sabi mo sa report mo pero siguro mas liwanagin lang natin sa dami kasi nung claims doon sa affidavit na ang Maleta Boys alin doon eksakto yung sinasabing nag-lie sila under oath? Ano yung pinerjure nila? Kasi ang dami rin nilang mga dinawit ng personalidad. Ang haba ng affidavit nila. Oo, wala kasi yung particular na statement na nilabas si Atty. Baligod regarding nga kung alin doon sa mga statement na yon na isinampang kaso sa kanila nung 4 na nabanggit natin kanina personality, ang naging perjure para nga sila makasuhan. At nung Martes pa kasi nagkaroon sila ng warrant, at humingi pa rin sila ng pagkakataon na bumaba ngayong bail. Kaya umabot sila hanggang ngayong Biyernes. At umasil nga sila kaninang umaga, 8:30 ay ma-avail dito pero nga na-delay nga sila. Pero kung ano yung laman ng dokumento ay hindi kasi naging malinaw. Parang Gary, tama ba at this point, hindi malinaw kung yung buong testimonya ba nila yung sinasabing nag-lie sila or nagsinungaling sila under oath or just parts of it? Wala tayong detalye niyan sa ngayon. Sinubukan natin at itanong nga kay Atty. Baligod sa ngayon kasi medyo busy siya sa pag-aabil nga ng pagkakataong makahabol sa korte sa Makati para makapag-bail. Pero yung proseso, yung dokumento at aling parte doon ay lilinawin niya kapag nakapag-relax na sila, nakapag-bail na sila at nakatawag na sila ng press con ay doon na malilinaw kung ano nga yung mga bagay na yon kaya sila ay nagkaroon ng warrant. Gary, may tanong na ako. Kasi Biyernes ang gabi na so kaya pa sila makapag-bail ngayong weekend kasi may nabanggit ka kaninang merong night court sa Makati. So kaya pa nilang makapag-bail this weekend? Tama ba? Bok, dalawang korte kasi yung may midnight court na tinatawag. Ma-avail nila yan sa Pasay at sa Makati. So choice nila kung saan nila gusto mag-bail. Pero ngayon, dahil nakompleto nga yung dokumento na kailangan nilang isubmit sa korte, Makati napili nila at a-assist sila bago magmadaling araw, 12 AM, ay maigagrant kayong bail nila. So may pag-asa na by tomorrow, sila'y makalaya. Isa pang tanong, nabanggit mo yung problema ata, yung Certificate of Detention, kung saan sinasabi na yung mga arestado ay in detention at present. Tama ba? Tapos, saan nagkaroon ng problema doon? May nabanggit ka kasi kanina na merong nagkamali. Hindi ko lang alam kung sa petsa o sa numero. Pero ano yung particular na pagkakamali? At sino may mali? Yung grupo ni Baligod. Paglilinaw kasi ni Atty. Baligod, kailangan talaga yung Certificate of Detention. Patunay na nandito nga yung 10 nasasangkot at may warrant na mga bodyguard nga. At kailangan ito, kung hindi sa mismong korte ka, mag-a-avail nga ng tinatawag na piyansa. At dahil nga sa Makati ito, kailangan gumawa yung PNP dito sa Las Piñas ng Certificate of Detention. Nung una raw ay nakagawa na ito kasi sa experience nila sa lahat ng korte kung saan sila idinimanda, 1 oras at 2 oras lang daw ito ginagawa. Pero dito kasi nagawa naman ng Las Piñas Police. Ang problema, nagkamali daw. Theft ang naisulat sa Certificate of Detention. Malayong malayo sa perjury. Kaya binago nila yung proseso ng dokumento kaya hanggang sa inabot na sila kanina ng 9 ng gabi. Kasalanan pala nila yan Mali-mali din pala yung gawaan nyo. Mga tanga-tanga din Yung nakalagay, hindi perjury. Ala ko, theft, pagnanakaw. Tama. Pagnanakaw ang nakalagay. Kaya sabi nga ng Atty. Baligod, dapat hindi yan
hindi yan nakalagay sa kanilang papel, kundi dapat yan nakalagay doon sa mga nagreklamo sa kanila. Yun yung pabirong sabi ni Atty. Baligot. Oo. So sinong nagkamali dun sa pagtatype? Yung pulis na gumagawa ng certificate? Tama ka, Bok, nagkamali dito sa loob kung sino yung gumagawa ng certificate of detention, sila yung nagkamali. Kaya nung nakita nila, kasi nagawa na nga ito at pirmado na, nung mabasa nga nila at mali, binawi nila ito at muling ginawa dahil marami-rami rin ito, 10 ito, medyo tumagal yung proseso. Kaya ang pag-asa na lang talaga nila ay makahabol sa midnight court at mapayagan sila mga pagpiyansa. Bok. Okay, mabagal pa naman mag-type ang mga pulis. So sige, maraming salamat sa iyo, Guardia Leon. Mga kapatid. Binasagan pa yung ano no? Ano daw? Dahil may nagpa-burger pambili ng toothpick. Nasaan ba yung tubo? Pwede. Maraming salamat Bea Beng. Tama ba? Bea Beng. Laging basa ko kasi Bibang. Bibeng. Bea Beng. Ang gulo, no? Sinadya yan para mapatikim sa kanila yung oblo. Hindi, mga ka-eksena. Kaya ako pinakita, kinontent tong sa 10, sa 13 pang natitira. Kasi yung 4 nga, na proseso na, at yung 4, ano pa, tawag dito, nag-recant. Para sobra direct. Di ba nga 22, 24 sila? Kasi may nadagdag pa nung huli nilang press con. Ayun, lalong napasama. So, pinapakita lang po natin mga ka-eksena na yung kanilang pagkakakulong ngayon dahil sa hindi sila nakapag-bail. Pero maliwanag po na sila ay nakaakusahan ng kasong perjury. Ito, pang soda. Ba, ayos yung para bukas. Charot lang. Di ba? So, yun ang importante rito na napakita sa taong bayan, nalaman ng taong bayan na itong 18, lating ko na, 18 Martes, na gusto nilang tawagin pa nga bayani, di ba? Oo, gusto nilang tawagin bayani, ang 18 Marites na yan. Paano magiging bayani yung mga yan? Ni hindi nga kayang gumawa o makapagbigay ng malinaw, solid na ebidensya. At hindi nila kayang mag-stand alone sa bawat isa. Kailangan merong sang-ayon sa kwento nito, may konektado sa kwento nito. Hindi nga nangyayaring ganon dahil imbento lang lahat. Isipin nyo, yung kay Lebiste nga lang, tsaka kay Jing Paras, yung script na gusto nila mangyari para manira ng tao. What for? Dito at lalo na sa kampo ng mga Duterte na gusto nilang tawag dito, makabalik at maagaw ang kapangyarihan at mapaalis si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Maliwanag tayo doon. Yung yung nag-typo error na police sinadya yung para makulong muna yung mga sinungaling. Baka sabihin na naman nila may kulay. Diba? Ano pa ba? Wait lang. Meron pa ba dito? Ano ito? Wala na. Ito. Ito nga ba yun? Wait lang pa Isin ko lang. Yan. DJ Byron din. Maraming salamat Parang gusto ko na mag-live ng gantong oras kahit na inaantok na ako. Nasaan ba yung tubo? Oo. Ito mga ka-eksena. Next tayo. Yan. Type action. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direct Freddy. Dito muna tayo ano lang natin, repress. Wait lang, baka mawala Yan. Ano muna tayo konti? Kabig muna tayo ng konti. Sino po dito? Kasi siguro yung mga nasa abroad, walang ganito Mga kababayan natin na nasa abroad. Bakit? Ano ba yan, Direk?
O yung mga nasa Pilipinas dyan, sino sa inyo ang gumagamit ng electric fan? Ano yung topic mo, Direk? Ba't may electric fan? Basta, sino sa inyo ang gumagamit ng electric fan? Hop, ba't hindi lang basta electric fan? Yung clip electric fan. Yung kiniklip lang, yung pagka sinindihan mo. Yung nabibili sa Muslim. Yung nabibili sa online na clip electric fan na ganyan, no? Tas bago umandar, yung parang nangingisay-ngisay. Sino meron? Sino meron? Huwag nyo nang pansinin yung mata ko. Ganyan talaga, inaantok na nga ako eh. Hindi ceiling fan. Clip fan. Ilan ba ito? Kiklip mo yung, dito yung na electric fan. Tas ito yung LEC. Ganon. Pwede mong ibaba. Punta dito, punta doon. Nakaklip lang siya. Ganon. Bakit ano nga meron? Kasi delikado po yan. Lalo na pag nag-overheat yan at madaling mag-short ang mga wirings niyan. Kaya bilang Direk Freddy Valera at nagko-concern ako sa inyo, wag na kayong bumili o gumamit niyan. Lalo na kung hindi nyo naman din nakikita at nababantayan. Lalo na po kung ginagamit nyo pa pang overnight, tutulog kayo sa bahay, yan ang gagamitin yung electric fan, tas bukas na ng alas 12 ng tanghali papatayin. Delikado. Dahil meron pong nabiktima na 11 tawag dito, 11 taong gulang o 11 anyos patay dahil sa pumalyang electric fan clip. Unang-una, made in China yan. Ang mga materyales, makina, motor, wirings ay puro substandard. Hindi po siya magagandang wirings. Hindi rin magagandang pagkakahinang ng iba. At talaga pong pwedeng ang sasaksakan pa lang, pwede rin magka-problema. Sa totoo lang. Oo, ito, pakinggan nyo to ha, babala, makinig kayo mabuti. Oo. Kapuso, ingat naman sa mga dekuryente. Kahit pa super liit na ventilador o clip fan. Patay ang isang bata ng makuryente sa ganyan. Nakatutok si Bam Alegre. Ganito kasigla ang 11 taong gulang na si Mai. Pero ang kakulitan niyang ito, isa na lang ala-ala ngayon. Nakaburol siya ngayon sa Las Piñas matapos makuryente dahil sa isang nagmalfunction na clip fan. Itong electric fan nga daw po ang sanhi doon sa pagkakuryente kasi yung dulo niya naputol po eh. Naputol bali ang dulo. Ngayon yung kaputol nun dumikit po doon sa double deck namin. Ngayon nung dumikit yun doon sa di nakadikit, itong anak ko naman kasi basa. Tapos basa na rin yung flooring kasi nga nagigib siya na wala kasi kaming tubig, naputulan kami gawa ng sa hirap nga namin. Sa lakas daw ng pagkakakuryente ni Mai, nadamay din ang kanyang lola at kapatid. Sumigaw daw. Aray daw, sabi ng ganon. Parang narinig na ang maray. Tapos nakita ng nanay ko, nanginginig na. Sabi ng nanay ko, kulot, huwag ka magbibiro, sabi ng ganon. Natatakot na ako, sabi ng nanay ko. Di ang ginawa nanay ko, hinawakan siya. Kala niya, nagbibiro lang, hinawakan. Nakuryente na rin siya. Tapos sumawak din yung si Bibi, nakuryente na rin yung bunso ko. Namamasada noon si Noel bilang tricycle driver nang maaksidente ang anak. Sa ospital na lang niya inabutan ng anak na wala ng buhay. Laban ka naman na, huminga ka. Sige na, gumalaw ka kahit isa lang. Ayaw talaga, wala na talaga siya. Malambing po siya. Yung darating sa terminal na biyahe ka ron, hingi po ng baon. Pag nakita ko, yayakap na yan sa akin, tapos ikikis niya ako niyan. Hingi naman ng kiss naman yan. Tapos, yung buko kasi ito, ganito, mahaba. Susuklay niya, tapos itatali niya. Itatali niya yan. Hindi ko natatanggalin yun hanggang sa papasok siya ng school. Pagbaba niya naman ng e-trike ng sasakyan, sasabihin niya na naman, pa, kiss. Dami na nga kiss. Ito yung mismong clip fan na ayon sa ama ng biktima, naging sahi ng aksidente. At ito yung dulo ng kable na natuklap at na-expose, kaya naging simula ng pagkakakuryente ng biktima.
Problema pa sa ngayon ang pagpapalibing kay Mai. Humingi kami ng tulong sa mga kinauukulan para naman ma-avail po nila yung libreng Wow! Antaray na kapitana, oh. Redhead. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong... Kinabog ako ni Kapitan, oh. Mga pormahan ni Kapitan, parang ano to eh. 'Di ba? Ayaw ko nang paharap. Ayaw ko nang patalikod. Ang gusto ko ay nasa ilalim. Sana bukas nasa ilalim ikaw. Subscribe na agad sa channel. Seryoso, Derek, ba't naman gumaganyan? Hindi gulat talaga ako kay Kapitan. At sobrang nipis ng kilay, ha? 'Di ba? Alam mo kung halimbawa ito yung nanay, tatarayan ko to. Hindi, kunyari lang. Para wag tayo masyadong malungkot. Kunyari siya yung nanay, kunyari lang. Anong klase kang ina? Ina mo? Yung electric pan na nakadisgrasya sa anak mo, mumurahin at low-tech pa. Low quality. Inabot ng bata. Pero yung inang buhok na yan, magkano ang pariban niyan? Nasa 2,000 o 1,500 lang meron ka ng maayos na electric pan. Pero inuna mo pa ang pagpapariban at pagpapakulay ng buhok. Kung nanay, pero hindi. Si Kapitan yan eh. Kaya maraming salamat. Maraming salamat kay Kapitan kasi nanghihingi ng tulong para sa kay Nene. 'Di ba, Josephine Kelsey? Uy, I miss you too. Hindi na bukas ganitong oras ulit ako magla-live. Maraming salamat Josephine, Ma'am Josephine Kelsey. Thank you so much Oo. Tuloy natin. Sabi ni Kapitan. Kapitana pala, Kapitana. Mai. Humingi kami ng tulong sa mga kinauukulan para naman ma-avail po nila yung libreng libing. Iba yung ingat din ang paalala ng pamunuan ng barangay sa paggamit ng mga dekuryenteng gadget sa pamamahay. Katulad po nung clip fan na ito. Talagang talagang si Kapitana talagang ready. Meron talaga siyang may konting eyeliner, tapos meron din dito at naka-makeup. Talagang kailangan nakaganon talaga, one side lang yung buhok niya. Wait lang. Ganun talaga, ayan. Kailangan nakaganon lang siya ganyan. Ayop na yan. 'Di ba? Tapos kailangan ng tag dito, ang hikaw mo yung dapuan ng loro. Subscribe na agad. Maliit pa nga daw yan eh. Meron pa nga daw mas malaki pa. Yun naman yung hapuan ng mga tandang. Yeah, baby! Hindi, joke lang po, Kapitan ha. Nagkakatuwaan lang. Kao naman minsan lang di ba? Which is nakikita po natin, ang dami, halos lahat po ng kabahayan ay gumagamit po nito. At ang mga minor de edad, ang mga bata po ay kanila pong sila na yung nagpa-plug na nito at napakadelikado. Baka may mga sugat na wire na. Alam naman natin na baka mamaya undersize po yung mga wires nito. So, maging po tayo mapagbantay at maging lesson na po ito. Dam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Kapitana. Di ba? Ito, inang kinisara yung pinapagawa na bagay ni pinagawa na bahay. Oo, inaangkin ba? Ina niya. Hindi niya angkinin yun. Kay PBBM nga angkinin niya. So yun, mga kababayan ko, wait lang. Ano nga yung tanong sa akin kanina? May nagtanong sa akin kanina, sabi ko mamaya ako na lang sasagutin eh. Sinandyan pa kaya yun? Sige, ngayon mo itanong sa akin. Sabi ni Ate Hailey, tama ba? Direct ang harot
harot mo. O, di wag na, di wag. Diba? Ako uli Buenamano direct. Lahat, gusto nyo lahat na kayo Buenamano eh. May nagtanong sa akin kanina tungkol ba yung kay Mima ba? Ano nga ulit yung tanong? Sasagutin ko dali. Asa na kaya yun? Andiyan ka pa ba? Hello? Meron ba? Meron? Kasi hanggang dito na lang talaga tayo. Tapos na yung live natin. Hinabol ko lang yung babala na yun. Kasi marami talaga gumagamit sa Pilipinas ng ganun. Kami nga dati, nung buhay pa yung tatay ko tsaka nanay ko, electric pa namin, ganun din. Yung nasa taas. yung pupukpok ka lang sa coco lumber doon sa bubong. Tapos sasabit mo yung electric pang ganun. Ganun din, yung tumatalsik yung hélice. Pagka umandar na yun, sinaksak mo. Ganun, no? Diba? Direct meron daw person of interest na naglagay ng kabaong. Bukas, pag-uusapan natin yan. Kasi, feeling ko ako lang ang maglalay bukas ng tungkol sa politics eh. Kasi ako lang nandito sa bahay. Diba? Ano to, hanip ka talaga direct. Ba't inaano ka? Tinatigyawat po kayo. In love po ba kayo? Ito nga, kagabi pa nga yan, Pumutok na nga eh. May tinamaan. Boom! Ang laki niyan. Ang laki niyan ng isang araw. Pasyal ka direct sa store namin. Message ka sa Facebook page. Tapos, pakilala ka. Ako si General Sambo. Ito yung store namin. Ganyan. Tapos, magugulat ka na lang may dadating doon. Nakamotor. Boom! Oo. O-order ng mga 500 pieces na buy one, take one. Pagkatapos, wow, Derek, ang galante mo naman Ang dami mo orderin, 500 pieces na buy one, take one. Paldo Boom! Anong paldo? Pagkatapos kung ipaluto yun doon, tatakbuhan ko. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Diba? Okay yun Gano'n kaya gawin ko. Papanggap ako. Hindi ko sabing ako yun, pero order na ako ng marami. Pagkaluto. Okay na po, tapos na po lahat. Luto na lahat, kumpleto na po. Sige po, salamat po. Sigurado. Si Santi sa trabaho to. Diba? Hindi, joke lang. Hindi ko gagawin yun. Magulat ka na lang. Hindi, may nagtatanong kasi kanina bago magsimula tungkol nga about dun sa kay Mima daw. Sabi ko mamaya na lang sagutin. Mamaya pagpatapos na. Meron na lang tayo natitirang 5 minutes bago ako mag-end. 5 minutes na lang. Sino may tanong? Masaya talaga sa channel mo, Direk. Parang hindi naman. Parang hindi naman. Parang ano lang. Lagyan lang natin dito ng bote tsaka pitchel. Tagayan, Parang ganun lang yan. Oo. Kung pwede lang ako mangapit bahay, kinapit bahay ko na kayo eh. Ano gagawin mo, Direk? Magsiserve ako kung anong mga ulam nyo. Kung masarap yan. Yung bango sarap niyan. Ikaw nagluto. Team nga. Joke lang po nagbibiro lang ako kasi ganoon talaga ako sa iba kong mga kamag-anak, mga tropa pagka ganyan. Ano to? Direct, hindi daw politics yung... okay. Anong masasabi ko? Ayun pala, yun yung tanong sa akin kanina. Direct, anong masasabi mo na hindi daw politics yung nangyari kay Mima Alicia? Ito ang masasabi ko sa inyo. Una sa lahat, syempre, condolence, nakikiramay tayo sa kapatid natin, Nung nalaman natin yung nangyari na yan, na ikinagulat nga ng marami natin lahat,
Ano ba ang unang sinabi ko? Ang sabi ko, wag muna tayong magbintang, 'di ba? Kasi mahirap na baka magbintang ka sa side ng politics na mga Duterte, si Sara, tapos hindi pala. Ano sabi ko pa? Mas mabuti po hintayin natin yung investigasyon, kung ano maging resulta. Ngayon, lumabas na. So, politika. Actually, bago pa ho lumabas yung issue ng personal, meron na kaming alam. May konti na kaming alam, idea, pero kagaya ko nga, hindi ko pa rin inilalabas kasi nga hindi nga ako pwedeng magbida-bida. Hindi ako magbida-bida kasi una sa lahat hindi naman ako pamilya. Hindi ako yung kapatid, magulang. So, nandun lang ako, nakikinig lang ako, ganyan, na ganito, ganyan, ganyan. Hanggang sa lumabas na politika nga. Natatawa nga ako mga ka-eksene kasi nung time na nangyari nga yun, may tangang vlogger. Sino yung tangang vlogger, Derek? Yung baluga. Yung hindi alam ang ibig sabihin ng huge. At ang basa niya, hugi. Yung tirador ng 13 anyos, kasi nalaman nga namin na may tinatawag silang Boss B. Sino yung Boss B? Ngayon, nung kinontent nung tanga, dami niya pa sinasabi. May mga pabitin-bitin pa. May kesyo parang ginawa niya ng daily dose. Boss B? Ang bobo talaga nitong hayop na to. Paano magiging Boss B? Kesyo dengguyan daw sa bayad sa pagiging vlogger, ha? Kasi mga kaiksena nga po na involved. Ay, hindi ko alam kung pwede kong sabihin sa inyo. Basta, utang siya, inutangan si, ito na lang, siguro pwede to, inutangan si Mima. Sinisingil niya yung taong inutangan niya. Siyempre, alam niyo yung bunganga ni Mima, di ba? Tsaka, talagang, ganyan. So, dahil doon, yun na. Pero may ibang transaction pa na negosyo. Siguro na, parang pinakita yata sa balita yun, napakaraming second hand na motor, parang ganun. Basta may negosyong pinasok pa buy and sell yata, ganyan. Yun, 'di ba? So, pasalamat na lang ako, pasalamat na lang tayo, nahuli. At actually, hindi pa naman nahuli, mastermind daw talaga, pero naka-surveillance na ganun. At nagkaroon ng linaw at hustisya na masasabi yung pagkamatay ni Mima. Hindi ako natutuwa dahil hindi sa politics. Pero wala tayong antag dito. Hindi natin hawak talaga kasi ang oras natin. Pag oras mo na, 'di ba? Ngayon, hindi man siya politics pero kailangan pa rin pong mag-ingat. Hindi lang ako, hindi lang ng ibang mga kapatid natin vloggers o mga pro admin, kahit kayo. Kasi yung mga utak talaga ng mga DD shit, mga siraulo na yan Oo. Yun, so 'di ba, malino naman po sinabi ko na doon lang tayo. Kung ano yung maging resulta, kung ano yung lalabas sa investigasyon, yun tayo. Hindi pwede magmarunong. Hindi naman ako police, hindi naman ako investigador, di ba? Kaya ilang beses lang ako nung namatay. Tapos sa burol, yun lang. Pero napansin nyo ba akong nag-content na napakarami patungkol sa eto na, ganito na, nahuli si ganito, maya, wala naman akong ganun. Isang beses lang mga ganun, di ba? So yun, at least nasagot ko na ha. Shot na agad, direct, para sikat. Last mo na yan. Di ba? So yun mga kaiksena, at hanggang dito na lamang at 3:45 na. Tapos magigising yung mga bagets. Patay!
'Di ba? So maraming salamat mga kababayan, mga ka-eksena. Suportahan niyo po sana yung ating mga ina-upload na videos, mga posts at mga live. I-share niyo po sana at like and share tayo. Siyempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa isa pang channel ko, Direk Freddy Valera 2.0. Okay? At Facebook page Direk Freddy Valera Official, kulay brown ang profile picture. Uy, alam nyo ba? Dinadagsa na kasi ako ng mga trolls, no? Although dati pa naman, pero iba ngayon yung dagsa ng mga trolls sa sa Facebook page. Oo. Akalain nyo yung profile picture ko. Ang daming komento. May tanong ako sa inyo. Bago tayo magtapos. Sino ba dito yung nakakita sa akin sa lamay ni Mima? Wala yata. Ito, literal to Literal. Malaki ba ilong ko? Boom! Ha? Sa IB tayo. Malaki ba ilong ko? Boom! Hindi ko alam, para may nai-insecure sa ilong ko. Hindi naman matangos ilong ko. Normal lang. Hindi rin naman pango. Pango ba ilong ko? 'Di ba? Lalo na pag tumingala, parang foreigner, 'di ba? Kasi parang may nabalitaan ako, parang naiinggit sa ilong ko. Para naman ang ilong niya, ang ganda-ganda. Yun talaga, kailangan mong ipa-opera, yung ilong nun. Meron lang nakarating sa akin chismis. Ini-issue yung ilong ko. Ano ba yan? Babaw, ilong. Ilong. 'Di ba? So yun, mga kababayan ko, mga ka-eksena. At pansamantala muna pong dito tayo magtatapos at magkita-kita na naman tayo tomorrow. Sana wala ng bagyo, sana tumila na ang ulan, 'di ba? Kasi kahit tanggalin ko yung makeup, kahit tanggalin natin 'yan, ito pa rin 'yan kahit ganun-ganunin mo 'yan, hindi yan nito kasi legit 'yan. Boom. Mary Bioli, nakita na po kita pero naka-face mask. Sayang, hindi mo nakita nang wala. Nagtanggal ako sa loob ng face mask kumakain ako dun . So, ayan. Sige na. Paki-like and share na lang ha. Huwag kalimutan. Magkita-kita lang tayo bukas. Siyempre, dito pa sa tambayan ng mga kabugera at senadora, ang direktor ng bayan na nag-iisa, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po and thank you so much. God bless po at sa lahat po ng mga nagpakulay, maraming salamat. I really do appreciate it from the bottom of my heart. Thank you so much. Ingat po kayo and God bless po sa ating lahat. Bye! Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikinig ng bawat detalye at usapan. Kaya kung gusto mo na may kabuluhan, ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento,
nagpapanggap, puro yabang online pero walang pangarap. Pero dito iba ang hatid ng mensahe, pag-asa at inspirasyon ang tunay na biyahe. Minsan seryoso, minsan may katuwaan, pero sa dulo may mapupulot kang aral. Parang tropang marunong makinig habang buhay mo unti-unting umiigib. Hindi kailangan mamahaling kagamitan para makagawa ng dekalidad na nilalaman. Basta puso't sipag ang puhunan, siguradong marami kang maaabutan. Ito ang tunay na samahan, may respeto at may pakialam. Habang nakikinig ka sa bawat kwento, may inspirasyong dala hanggang dulo. Boom! Ito na mabilis ang banat, sa bawat upload walang sayang ang oras. May lesson, may tawa, may inspirasyon, parang gabay sa bawat sitwasyon. Kapag down ka at gusto mong bumangon, mga videos dito pwedeng maging tulong. Hindi lang basta para sa views at likes, kundi para magbigay liwanag sa buhay. Kaya tara na't sumabay sa galaw, kasama si Derek, walang bibigaw. Buong pamilya, sama-sama rito, solid na content para sa lahat ng tao. Like, share, subscribe na agad sa channel na lagi